Ito ang dahilan kung bakit mali ang pagdarasal natin ng Santo Rosario. Sa Santo Rosario, tayo ay hindi nagdadasal sa mahal na Birheng Maria dahil siya ay hindi Diyos. Siya ay kasama natin sa pagdarasal ng Santo Rosario. Siya ay hindi Diyos. Kaya sinasabi natin na pray for us dahil siya ay tagapamagitan natin sa Diyos. Tayo ay nagdadasal ng Santo Rosario kasama ang mahal na Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus upang ang ating mga daing at hiling ay makakarating sa kanyang anak na si Jesus. Gaya ng sinabi ni Saint Louis de Montfort, si Maria ang safest, easiest, shortest, at the most perfect way para mapalapit kay Jesus. Tandaan natin na ang Santo Rosario ay isang dasal kasama ang mahal na Birheng Maria para sa kanyang anak na si Jesus. Sa mga kaibigan kong Katoliko, nawa pakinggan niyo po ang mensaheng ito ng katotohanan. Binanggit niya dito na ang tagapamagitan sa ating mga panalangin ay si Mary upang makarating ito sa ating Panginoong Hesukristo at hindi sa Ama. Ito po ang sasabihin ko sa inyong katotohanan. Wala kayong mababasa kahit isa sa Biblia na ang naging tagapamagitan ay si Mary para makarating ang ating panalangin. At kahit pa yung mga naunang mananampalataya sa atin ay hindi sila sa patay humihingi ng tulong sa panalangin kundi sa mga buhay, sa mga kapatiran sa pananampalataya. Dahil kung ang titignan yung tagapamagitan sa Diyos ay si Maria, ay magkakasala po kayo dyan dahil hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Gumising po tayo sa katotohanan at makinig sa salita ng Diyos. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Yan ang tunay na mediator. Yan ang tunay na tagapamagitan sa atin, sa Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo at hindi po si Maria. Dahil ang mga patay ay wala na po magagawa sa ating mga panalangin. Dahil kung unawain niyo po maigi ang bersikulo na yan, magiging insulto po yan sa Diyos kung ang titignan natin tagapamagitan or mediator ay si Mary at hindi ang Panginoong Hesukristo. Dahil kahit ano pong lapit nyo sa panalangin at ang ginagawa nyong tagapamagitan ay si Maria, ay hindi po talaga yan makakarating sa Diyos Ama. Dahil bilang isang tunay na Kristiyano, meron tayong kalayaan na lumapit sa Diyos anumang oras na hindi natin kailangang gumamit pa ng kahit na sinong tao o ng mga namatay na. Dahil kung uunawain po natin, meron na pong inilatag ang Panginoong Hesukristo sa atin kung paano tayo mananalangin. Yan ay nasa Matthew chapter 6. Kung iintindihin po natin, ang prayer po na insinampol ng ating Panginoong Hesukristo ay naka-address sa ating Ama. Tapos ang magiging mediator po niyan, mga kaibigan, ay ang Panginoong Hesukristo. At ang magbibigay tulong sa inyo sa pananalangin ay ang banal na Espiritu. Kaya't hindi nyo na kailangan sabihin pang Mary, pray for us. Dahil bawat isa po sa atin na mananampalataya ay merong karapatan na lumapit sa Diyos. Dahil nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas, siya na ngayon yung namamagitan sa atin sa Ama. At kung titignan nyo po ang bersikulong ito, walang sinabi dito kahit si Apostol Paul na Mary, pray for us, kundi ito ang kanyang sinabi. Brethren, pray for us. At ilang beses pa nabanggit ni Apostol Paul ang mga katagang yan sa Biblia. Hindi kay Mary niya sinasabi na pray for us, kundi sa mga kapatiran sa pananampalataya. Yung mga buhay pa at hindi mga patay. At kung mapapansin nyo yung nagsasalita doon sa video, may pinagbabasihan siya na hindi lamang sa Biblia. Meron pa silang tinitignan na ibang reference. Pero alam nyo mga kaibigan, bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay hindi na dapat tayo bumabase pa sa kung ano-anong mga babasahin na referensya, kundi tayo ay magbasa lamang ng Biblia dahil kompleto na po yan. Mga kaibigan, hindi na natin kailangan pandagdagan o bawasan pa ang salita ng Diyos. Dahil yung binabanggit niyang reference kanina ay hindi naman galing sa Bible. At yung mga pinapaliwanag ko sa inyo mga kaibigan, ay galing po yan sa Biblia. Kahit na anong version pa ng Biblia nyo, tignan nyo, yan po ang sinasabi ng bersikulong yan. Now mga kaibigan, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Oo, masakit ang salita ng Diyos. Pero ang katotohanan ay ang siya rin naman magpapalaya sa bawat isa sa atin. Pag-isipan nyong maigi mga kaibigan, may iiwan ako sa inyong katanungan. Kung naniniwala kayo na yung hawak-hawak niya na ribulto ay yun talaga ang itsura ni Maria, nakakasiguro ba kayo na yun talaga yung kanyang imahe nung siya ay nabubuhay pa? Dahil ang eksplanasyon ng mga Katoliko sa ganyan, yan lang naman ay icon. Yan lang naman ay pag-alaala. Now, kung sa pag-alaala,
Nakakasiguro ba kayo na yung itsurang yun ay yun talaga si Maria noong mga panahon na yon? Dahil kung hindi yun yung totoong itsura niya, yung buhok, yung kilay, yung hugis ng mata, ng ilong, ng bibig, ng tenga, at lahat ng kanyang katauhan, ay mamamali pa kayo sa pag-alaala sa kanya kung hindi naman pala talaga yun yung itsura niya nung siya ay nabubuhay pa. At pwedeng ibang tao na pala yung inaalala nyo at hindi si Maria dahil hindi naman natin alam at walang nakakaalam kung ano yung eksaktong hugis ng muka at ng itsura niya noong mga panahon na yon. At ganun din naman sa ating Panginoong Hesukristo na ginagawang imahe. Hindi rin naman tayo nakakasiguro na yun talaga ang perfect na itsura ng Panginoong Hesukristo na ginagaya ngayon sa mga ribulto. May nagsabi sa akin na ang mga bagay na ribulto na yan ay bilang paggalang, respeto at pag-alaala sa Diyos. Now, paano nga kayo makakasiguro na yung mga imaheng yan ay yan talagang itsura ng Panginoong Hesukristo at ni Maria? Dahil kung hindi yan yung tunay na itsura nila, na exact face nila, exact feature ng mukha nila, exact na sila mismo yon, ay magkakasala pa kayo dyan. Dahil pwedeng ibang tao na pala yung inaalaala nyo at hindi na talaga ang Panginoong Hesukristo. Dahil ito ang tunay na pagrespeto sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos. But the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Ganyan daw po dapat ang tunay na pag-worship sa ating Panginoon, sa spirito at sa katotohanan. Dahil yan talaga ang hinahanap ng ating Diyos na tunay na panambahan sa Kanya. At yung word po na nakalagay dyan na worship, ay sa Greek word po ay proskuneo. Ang ibig sabihin po niyan ay reverence or deep respect sa ating Diyos. Kaya't kung ibibigay natin yung totoong respeto sa ating Diyos, ay tayo ay mag-worship sa spirito at sa katotohanan. Hindi po sinabi dyan yung imahe. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Yun lang naman po ang hinihingi sa atin ng Diyos kung paano natin siya sasambahin. Sa spirito at katotohanan. Hindi na po kung ano-ano pang bagay na ginagawa at ginagawa ng tao. Nawa, mabuksan po ang ating kaisipan sa katotohanan ng salita ng Diyos at hindi ng kung ano-anong imbento na nalalaman natin at napapakinggan dito sa social media. Kung nagustuhan niyo po ang video ito at kung meron po kayong mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, na gusto rin malaman ng katotohanan sa mga patungkol sa ganitong usapin, ay maaari nyo pong i-share ang video ito para kumalat ang katotohanan sa mga taong hindi pa po nabubuksan ang unawa sa katotohanan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.